Okay, so activity number 13. So, ito yung given natin. Activity number 13 natin is a 3D isometric yung given, no? So, tapos ang direction natin dyan is construct the activity number 13. Okay, so construct the given image by applying orthographic drawing. So, mag-orthographic tayo dito. Wait lang. Ayan, so mag-orthographic tayo, no? So, i-ortho natin to. Ngayon, kung matatandaan nyo, may binigay akong cube or paano ba to? Ito, kunyari. So, sinabi ko na bawat sides niyan is isang face. Tama? Kung makikita nyo dyan sa ating drawing, meron tayo maliit na side. Pwedeng front face or side, no? Tapos merong mahabang side. Yung mahabang side na yan is pwede ring front or side. Tapos, syempre, yung top face natin. No? Ngayon, ang gagawin kong front face ko dyan is yung ating mahabang side. Okay? Para, wala, trip ko lang. Okay, so kung yung mahabang side ang gagawin kong front face, ibig sabihin, yung nakikita dyan or yung visible dyan is yung ating right side, no? So, ang ilalagay natin, i-construct natin yung right side natin sa left ng front. Gets ba? Siyempre, mamaya. Okay, so unahin natin to. Itong mahabang side, which has a measurement of 142 by 14. Andito yung 14. So, kung makikita nyo, meron tayong 142 by 14 dyan. No? So, gagawa lang tayo ng line or rectangle na. No? So, 142 by 14. Okay, so yan yung line natin or square natin. Sige, move ko lang ito. Okay. So, yan siya. Then, construct natin, ito naman, no? Itong pataas, no? So, pataas naman tayo. Ayan. So, kung pataas tayo, meron tayo dyan given na 22. Then, yung kapal niya is makikita natin banda rito, which is 15, no? So, 22 by 15 tayo. So, ako, gagawa ako separate na rectangle na meron, ayan, 15. Check nyo na lang dito sa given nyo kung ano yung ita-type nyo. By 22. Ayan. Tapos, i-move ko lang siya. Snap ko siya sa midpoint. Ayan. Then, hindi natin alam yung height na tong slope na to. Wala rin tayong angle, so hindi natin kaya makukuha agad yan. Pero, maghanap tayo na ibang given. Ito 58 na to. Kung makikita nyo, yung extension lines niyan is nasa top na tong face na to. Which is, kung titingnan natin dito sa side view na to, is ito. Ito yon, yung side na yon, no? Kasi yan yung top natin, no? Tapos ito yung bottom. Okay, so ito yung top ng ating base. To. So, nakalagay dito sa extension line, no? Yung extension line na yan is merong nakalagay na 58 na height. Yung 58 na yon is yung center netong ating circle, no? Or cylinder. Then yung cylinder natin is merong diameter na 55, no? So, ang gagawin natin, may diameter na 55 tapos may depth na 45. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa side na to, itong mahabang side, yung
yung 45 tsaka yung 50, ay ang cylinder natin is magmumukha siyang square, no? Wait lang. So, imagine nyo itong basong to, diba cylinder yan? Kung titingnan natin siya sa isang side lang, no, mukha siyang, yan, mukha siyang square, no? So, yung diameter niya is yung naging width, yung depth niya is yung naging length. So, ganun lang yung gagawin natin dito, no? So, dahil dito tayo sa face na to, magmumukha siyang square na mayroong depth na or width na 45, tapos width pala is 55 since yun yung diameter niya. Kung radius yan, dadoblehin nyo lang. Tapos depth or length na 45. So gagawa lang ako rectangle na merong ito 45 by 55. Okay, so yan yung square natin. Tapos, saan natin siya ilalagay? Move lang natin siya konti dito. So, saan natin siya ilalagay? So, sabi nga rito, di ba, merong 58. Ano naman lamok? So, merong 58 na height. Mula sa base, papunta rito sa ating center line. No? Sa center ng ating cylinder. So, ang gagawin ko lang is, since nakagitna naman siya dun sa mismong object, so magla-line lang ako rito. Yan. Diyan. Tapos, on natin yung F8. Mag-aangat lang ako ng 58. So, ayan na siya. Ngayon, sa select ko to, yung ating rectangle na 45 by 55, tapos i-move ko siya. Isa-select ko lang yung ating geometric center. Tapos, i-move ko siya doon sa dulo ng 58. So, ayan na. Then, di-delete ko lang to para bawas tayo dyan. Then, dito, etong line natin, etong line na to, or ito, is nakasnap siya sa quadrant. So, bakit nasabi ko nakasnap sa quadrant at hindi nakatangent? Ngayon, kung titingnan nyo kasi siya, wait lang. Kung titingnan nyo kasi siya, pantay siya rito sa side na to, no? So, pantay siya dyan. Ano ngayon kung pantay siya dyan? Bakit hindi siya tangent, di ba? Ngayon, dahil pantay siya dyan, mayroon tayong, tapos may makikita tayong corner dito, di ba? Tama. Ngayon, kung nakatangent yan, ibig sabihin, smooth yan mula rito, papunta doon. Smooth transition yan kung nakatangent. Ngayon, kung naka-quadrant yan, most likely magkakaroon siya ng corner. Since hindi naman straight na, Okay? So, ang gagawin ko lang dyan is, kukunin ko yung midpoint na to. Since yan yung magiging quadrant natin. So, kung circle to, quadrant 1, quadrant 2, and quadrant 3. Ngayon, magla-line lang ako. Lalagpas ko na lang siya para mas madali, no? Hindi ko napapahirapan sarili ko, tapos trim ko na lang yan. Yung excess. Yan. Then, titrim ko na lang din to para hindi na malito mamaya. So, yan. May kulang pa ba tayo? Yes, may kulang pa tayo, which is ito. Itong angle dito. No? Ngayon, di pala given yung angle. Pag tumingin tayo sa side na ito, yung mahabang side, no? So, itong right ko, pagka nakaharap ako sa screen, no? Right side, ang makikita lang natin dito is para siyang triangle. Ito, itong face lang na to ang makikita natin sa side na to. Tama? Ngayon, wala tayong given na angle, pero meron tayong given na haba or base, which is 41. No? Analyze nyo lang maigi kung nasaan nakatutok yung mga extension lines natin tsaka yung arrowheads. Para malaman nyo kung saan tutok yung sukat na yun. Ngayon, kung meron tayong base na 41,
Pero wala tayong height dito, no? Kung titingnan niyo maigi yung image, mukha namang naka-snap siya rito. Ay, hindi siya naka-snap. Nakadikit dito sa circumference or sa labi ng ating cylinder, no? And wala namang iba pang given, so I'll assume na nakadikit siya doon. Ngayon, paano gagawin dyan? Ang sabi kasi doon, mula rito, papunta doon sa dulo ng base ng triangle is 41. So, hanapin natin itong face na to or itong side na to, which is ito siya. No? Itong side na to dito. So, ibig sabihin, mula sa corner na to, itong corner na to, papunta rito, 41. No? So, magla-line lang tayo ng 41. Ayan. Then, isnap na lang natin dito. Ayan. Tapos, gawin lang uli natin dito yon. So, line. Tapos, snap. Yan. So, dito, titrim ko lang ulit ito. Again, ito, hindi natin ititrim tong part na to since nasa quadrant siya and may corner dito. Ayan, no? May solid line tayo dito. No? Kung tangent yan, walang solid line yan. Okay? Okay. Then, may kulang pa ba tayo? Dito sa face na to, sa side na to, I think wala naman na. Ba't napunta sa 9? Wait lang. Yan. So, I think wala naman na tayong kulang sa side na to. Then, now let's construct this side. No? So, i-construct ko siya. Wait lang. Dito sa side na to. So, maglalagay lang ako ng distance na siguro 50. Yan. Para lang may space silang dalawa sa pagitan nila. Okay. So, ba't diyan ko i-construct? Right side yung sinasabi ko. Diba? So, kung ito yung front ko, bakit dyan yung right side ko? Ngayon, imagine mo yung ito yung tao, and nakaharap siya sa'yo. No? So, anong kamay yung nandito sa side na to? Anong kamay yung nakatutok sa kaliwa mo? Diba? So, yun yung nasa kaliwa mo is yung kanan niya. Okay? So, yun yung right side natin. No? Alam ko meron akong video nito sa engineering drawing kung paano deconstruct yung isang cube para makita yung mga faces. Okay? So, ngayon, kakonstruct naman natin tong short side na to, which is yung ating right. No? So, kung titingnan natin, wala tayong total length dito or total na lakad niya. Pero, meron tayong distance ng dalawang center na to. No? Yung distance daw ng dalawang center is 50. So, yan na. May isa na tayong sukat. Then, meron tayong 21 dito. Kung i-trace natin yung 21 na yon is from this center, itong center ng circle na to, hanggang dito sa edge natin. Ito. No? So, meron daw 21 units dyan. So, mula rito sa center hanggang dito sa edge is merong 21. No? So, wala naman ng ibang sukat. So, I'll assume na mula dito sa center naman sa taas hanggang doon sa kabilang edge is also 21. No? So, i-add lang natin. No? So, 21 dito plus 50 and another 21. That would be 92. Okay? So, meron na tayong length na 92. Then, yung ating height is 14. So, same lang. No? So, line tayo or rectangle na tayo para mabilis.
rectangle tayo na, so yung haba natin is 92, tab 14. And then move lang natin siya. So, select ko tong corner, then snap ko rito. And delete ko na to. Yan. Then, delete na natin to since nakuha na natin yung distance na gusto natin. Then, ito, ang madaling part. So, ako, ganito lang. Extend ko lang to. Tapos, kunin ko yung center nito, extend ko lang din. Okay? Then, yung isang, yan. So, yan na siya. Then, kung titingnan natin dito sa part na to, circle na siya. No, kung dito tayo titingin sa short side, ayan. Kung dito tayo titingin sa short side, so circle na siya. Tama ba? Ngayon, circle tayo. Mali. Mali. So, meron daw tayo diameter na 55. So, type nyo lang yung D, then enter, tapos 55. Okay. So, then, delete natin to. Ito pa. Ayun, meron pa raw tayo inner diameter na 30. So, circle ulit. Select nyo yung geometric center or yung center. Then, D for diameter, tas 30. Ayan. Tapos, kunin naman natin to. Ngayon, kahit na slope to, kung titingnan natin siya sa ating front view, side view, no? Kung gagawin natin 2D ito, makikita natin na, makikita natin na rectangle lang siya, no? So, kunyari ito, slope siya, di ba? Slope. Ayan, naka-slope siya, no? So, kung harap natin sa inyo, ayan, so mukha lang siyang, ayan. So, mukha lang siyang rectangle. Actually, hindi siya mukhang rectangle dyan sa. Pero kung, yan. So, ganun lang naman yung concept niya. Then, paano natin kukunin yung height? Ngayon, dahil naman dito nakadugtong yan, ang gagawin ko is ganito na lang. So, magre-rectangle ako. Siguro dito tayo. Mag-snap ko lang dito. Then, gawin natin 15 ito. 15. Tab. 30 natin. Or, ayan, siguro ganyan. No? So, inglagpas ko siya rito sa circle. Then, move natin to sa center. Ayan. Tapos, trim natin to. Yan. Okay? Okay. Nasusundan pa ba? Ngayon, ito naman, itong part na to, no? So, yung part na yan is ganito lang siya. No? So, dahil nakuha na natin tong corner na, or yung itong height na 21, gagawin ko is mag-extend lang ako. No? So, extend ko lang to dito. Then, line uli ako rito. Pataas. Trim ko to. Yan. Ayan. So, meron na tayong. Yan. Tapos, yung gaya nung sabi ko sa kanina, so magla-line na tayo uli. Ngayon, may nagawa tayong dalawang box dito, tama. Magla-line lang ako. Then, snap ko sa quadrant. Again, quadrant, hindi sa tangent. So, ito yung tangent natin. Ito yung quadrant. No? So, kung makikita nyo, pantay siya sa center. Tama.
So, snap lang natin sa quadrant. Then, delete natin to. Then, ayan na, meron na tayong side view. Tama? So, side view, side view. Okay. Then, next natin is yung top view. Ngayon, pagsasamahin natin yung haba nito, tsaka yung haba nito. So, ano to? Meron tayo 92. Tapos, dito meron tayo 142. Pero, bago ang lahat, ito yung front view ko, tama? Ito. Or, basta pili kayo dyan ng front view nyo. Sa akin, ito. Itong malapad na to. Ngayon, trim natin to. Then, line ulit. So, gagawa ulit ako ng distance. Yung distance ko, ilan yung distance ko rito? Ilan to? 50. Okay. So, ang ginawa ko lang is nag-extend ako rito ng line. Then, magla-line ulit ako ng 50. Tapos, alisin ko na to. Yung naka-highlight na yan is in-extend ko lang para makuha ko yung edge. Ito. Okay. So, didelete ko yan. Then, meron na tayong line kung saan tayo mag-i-start. Ngayon, gagawa ko ng rectangle. Tapos, ang ilalagay ko is yung lapad nito. Or gagawin nating height. Height. Tapos, ito yung ating length. No? So, rectangle. Meron tayo 142 and 92. Tapos, move ko lang siya. Snap natin dito. Then, delete to. Ngayon, okay. Sa features niya, no? So, kagaya nito, di ba? Itong part na to, dahil cylinder to, pag tiningnan natin sa top view, mukha lang di siyang rectangle. No? So, ano ba yung rectangle natin dyan? Meron tayong, ano na yun? 45 by 55. So, gagawa lang ulit ako ng rectangle na merong 45 by 55. Then, gagawa ko ng guidelines dito na sa center natin. Which is yan. Oops, mali. Sobra. Yan. Then, itong rectangle na ginawa ko is imumove ko lang sa center. Yan. Wait lang. Mukhang mas maganda kung ito yung front view natin. Tama ba? Okay. So, ganito gagawin natin. So, lilipat natin to. Ito na yung front view natin. Okay? Tapos, ang gagawin natin dito, select natin, RO, for rotate. Then, rotate natin siya ng 90 degrees. So, type nyo lang yung 90. Ay, wait lang. Specify nyo muna yung base point. Sorry. Okay, so select nyo yung object, then specify base point. So, ang base point ko is yung mismong center. Ay, hindi. Dito tayo. Ito. Yung lower left corner natin. Then, ano natin siya ng 90. Okay. Then, move natin siya. So, base point ko is ito. Uli, yung lower left uli kung saan tayo nag-rotate. Then, move natin siya pa left ng or so, negative 50. Mali. Ngayon, dodoblehin ko. Dapat pala 50 lang. Ngayon, dodoblehin siya tuloy. So, ayan. Check natin kung nakapantay ba rito. Ayan, so pantay naman. Tapos, line tayo. Ngayon, mula dito sa quadrant, so snap lang natin. Ayan. Ay, hindi ko na pala kailangan gawin yun. Okay, so, balik tayo. Sorry, may check lang ako. Palusot eh. Okay, so balik tayo rito. Ngayon,
Ano ba 'to? Okay. So, ngayon, kukunin naman natin ito, itong part na 'to, 'no? So, kung titingnan natin sa top view, meron lang siyang ganito lang siya. Hindi ko masyado ma-explain, eh, pero rectangle natin which has a lapad, tinagal. May lapad tayo na 15, tab natin, then ang height natin sabihin na natin 30. Okay, so estimate lang 'yan, then move natin siya dito sa center. Tapos trim natin 'to. Okay. Then ako ay mi-mirror ko 'to kasi tinatamad ako pero puwede niyo namang gawin na ano, ayan. So i-mirror ko lang siya. Pero puwede niyo namang ulitin yung procedure. So gawa kayo rectangle, snap niyo diyan, then trim. Okay. Then next natin is ito, yung part na 'to sa top view. So gano'n lang din ang gagawin ko. Wait lang, delete muna natin 'tong line na 'to. Line tayo dito ng okay, so mula dito sa center na 'to or midpoint, magla-line tayo ng 41. Saan ba yung 41? Hindi, eh. Hindi 41 yun. Okay, so mag-line na hindi, mali tayo. So eto, extend ko lang 'yan. Tas trim ko 'to. Okay. Then gawa ako ng rectangle. Merong 15. Ay hindi. Okay, sige 15. Ay hindi. 20 by 15. Then move ko lang 'to. Snap ko siya sa midpoint. Okay, so kinapos pa. Extend natin 'to. So stretch. Stretch natin 'yan. Then trim. Baho, amoy sunog. Tas mirror ko lang uli. Select ko yung center sa baba. Drag ko sa pataas. Then no. Tapos select to. Delete. Okay. So tapos na ba tayo? Syempre, hindi pa. Okay. So kung makikita nyo meron tayong mga butas dito. And may mga kulang pa tayo sa ating center. To. So ako, maglo-load ako ng bagong. So load natin yung hidden lines. Hidden. Saan yung hidden? Yan. Tapos load natin yung center. Ayan. Okay. Ngayon, sorry, sinisipon ako. Ngayon, next na step natin is gagawa tayo dito sa part na to, gagawa tayo ng hidden line. So, saselect ko yung hidden. Tapos, para madali, gagawa na lang ako rectangle. No? Meron tayong lapad na 45. Tapos, ito, 30 tong diameter nito, diba? Pwede nyo naman gawin ganito. Stand nyo dyan. Sige, ganito na nga lang. So, snap ko lang sa per quadrant, then extend. Trim the excess. Okay, so, kung makikita nyo, napakaliliit ng ating hidden line. Ngayon, type nyo lang is LTS for line type scale. Then, ang lalagay kong value dyan is 3. So, naliliitan pa ako, LTS ulit. Then, 5. Maliit pa. Yan, pwede na yun. 7 sa akin. No? Tapos, dito sa taas, is gagawin ko yung isang technique na sinasabi ko. So, gagawa ko rectangle. Meron tayong lapad na 45. No? 45. Tapos, yung height nito
or yung diameter niya is 30. So, yun yung magiging height or lapad nito. So, 30. Baho ng sigarilyo. Then, move ko lang siya. So, snap ko yung midpoint. Yan. So, yan na. Meron na tayo hidden line. Then, kulang pa tayo ng center line, no? So, select natin yung center line. Nagawa ko rito ng line na 55. Tapos, line ulit. Snap ko sa gitna. Ay, hindi. Line ulit. Tapos, 55. Beta vertical naman. Then, ito yung move ko. Ayan. Kaya bahala gagawa kung paano nyo i-approach yung center line nyo. Sa akin, gusto ko yung ganyan. Then, line ulit. Dito naman is 60. 60. Tapos, move ko lang siya. Dito. Copy. CO. Copy ko yung midpoint. Then, sasalpa ko sa geometric center nito. So, ayan. Then, may kulang pa. So, dito naka-fillet tayo. So, hanapin natin yung radius ng fillet natin, which is ito. Radius niya is 10. Ngayon sa akin, ano lang tayo, TTR lang. No? So, C, TTR, select, then 10, enter. Siyempre, mali pa. Hindi nagpalit ng lines. Ano ba yan? Okay? So, continuous. C, TTR, 10. Okay. Then, ito ay mirror ko lang siya. Kasi tinatamad na ako Okay. MI, select. No, yan. Tapos, trim natin yung mga excess. Yan. Tapos, tama ba ako ng ginawa? Parang hindi ah. Okay, so yung center naman itong mga circles natin. Okay, so may mali ako. Dapat di ko muna yung trim. Okay. Trim natin yung sa loob lang. Ito lang. Yan. Sorry. Okay. So ngayon, hanapin natin yung center ng circles natin, which is 21 by ano to? Ayun. 21 by 21. Mula sa corner yan. Okay, so gagawa tayo ng rectangle ulit. 21, tab 21. Oh. Move natin to. Dun sa corner. Ayan. Then C. Dun tayo. Ano yung radius niya? Meron tayo radius na. Oh, okay, so diameter to. Radius is. So diameter is 18. Radius is 9. Then ako, tinatamad ako. So mirror lang ulit. Ah. Okay, so now we can trim the excess.
Tapos gagawa lang ulit ako ng center line. Haba na ata ng video. Okay, so okay na siguro yung 20. Okay. So, ayan na. Meron na tayong. Okay, so may kulang pa pala. Line tayo rito. Gamit natin ay ang ating hidden line, send line. Snap nyo dito sa quadrant. Extend. Repeat. Okay. So, gagawa ulit tayo ng line. Center line naman to. Bahala kayo kung ano approach nyo rito. Kung may alam kayo mas maikse, then go. Sa akin, bahala na yan. Okay na yan. So, ayan. Next natin is ito naman. So, magta-21 ako rito. Para lang may mapag-snap ako. So, ayan. Then, copy ko to. Ayan. Select ko dito. Then, delete ko yung line. Then, select ko ulit siya. Mirror. Center line. Pataas. Nose. Ayan. Okay. Then, ngayon, dimensions. Siguro kaya nyo naman na, pero sige. Okay. So, dimensions. Height. Lapad nito. So, hindi ko napalitan. Kailangan niya naka-solid line. Aray ko. Okay. Then, yung height ulit. Bagal ko naman mag-dimensions. Basta sundan nyo lang yung mga dimensions na kailangan. Siyempre. No? So,
Kailangan wala kang makakaligtaan na dimensions. Hindi, dito tayo sa taas. Kailangan mapalabas nyo lahat ng mga dimensions. No? Okay. So, ito. Ay, nako. Katamad. So, that's na. Bagal ko mag-dimensions. Ay, nako. So, that's na. Yan, 27.5 dapat. Pero nag-round off siya since wala akong decimal na nilagay. Sa aking precision. Dito rin, so 42.5. Nag-round off siya since wala akong nilagay na decimal sa aking precision. Okay, so goods na tayo. Goods na. Ah, dami. Ay, sambala na kayo. Kaya nyo naman na yun sa dimensions since paulit-ulit na lang yung dimensions. Okay. So, ayan siya. Feel ko okay naman na. Kung may kulang, kaya nyo na yan. Mahaba na ng video, 44 minutes. Sagad-sagad yung tutorial. Okay, so sa dimensions, alam kong kaya nyo yan. Sa projection is konti practice siguro. And this is your boy slot. Ang taong mabagal pero may usad. And good luck.